no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'd simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang inyo pong narinig na music, awitin po ay awit po ni Jeff and Sherry Esther na Over and Over Again sa kanila pong album na Life is Great and Getting Better. Now, as we start this morning, kung handa na po tayo, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Genesis chapter 45 verses 1 hanggang 15 po. Ito po yung istorya ni Joseph o ni Jose at ng kanyang mga kapatid ng kanilang pagkikita. Hallelujah. Nakahanda na po ba ang ating mga Biblia? Now let's start to read it. Nagpapakilala na si Jose. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod nang sila na lamang ang naroon. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose. Ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid, buhay pa bang talaga ang aking ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbilin niyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom ng nakararaan. 5 pa ang darating at walang aanihin sa mga bukidin. Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapangalaga o tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa aking ama at ibalita ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Gosen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng ito'y inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na magdarahop. Hindi na maikakaila sa inyo ngayon maging kay Benjamin kung sino ang kausap ninyo. Balita ninyo sa aking ama kung sino ako sa Ehipto. At sabihin ninyong lahat ng inyong nakikita. Hintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin. At ito na may umiyak ng yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinagkan ang kanyang kapatid. Napakagandang family reunion, no? Kung titingnan po natin, maraming pwede maging rason si Jose para hindi magpatawad. Kaya po sa umagang ito, ang atin pong topic is the challenge of forgiveness. Isa pong challenge ang pagpapatawad. Kung meron ng isang tao na mahihirapan magpatawad, tiyak si Jose na yun, no? Itinapon siya ng kanyang mga kapatid sa balon, ibininta pa, no? For 20 pieces of silver. It's very sad story. But Joseph understand the purpose bakit siya itinapon. He is looking from different perspective from his brother and he knows the Lord has a plan for him. Sinabi pa nga niya, hindi kayo ang nagtapon sa akin. Hindi kayo ang naging dahilan para ako ay mapapunta rito, kundi ang Diyos ang may plano ng lahat ng ito. Kung titingnan po natin, maaring mahirap ang pagpapatawad, pero para kay Jose, kung alam mo at ikaw ay naglilingkod sa Diyos,
maintindihan natin ang mga bagay-bagay at hindi po mahirap ang pagpapatawad. Maaari sabihin mo, Pastor, ako talaga'y nasaktan niya eh. Sa ngayon siguro, Pastor, hindi ko pa kaya kasi bago pa lang. Okay, let it go. Because Joseph also, it takes more years, no? But during this time, when he see his brother, doon niya naunawaan ang plano ng Panginoon. Doon siya nagkaroon ng opportunity to forgive. Kasi kung hindi niya nakita yung mga kapatid niya, paano niya sila patatawarin? Paano niya i-release ang blessing sa kanila? So my challenge for you is this. When you have an opportunity to forgive, consider it as an opportunity and take every moment, take the chances to give and to forgive other people. Because of who you are, and I worship you because of who you are. Ang inyo pong narinig ay isang awitin ng The Crab Family, no? Yung grand finale na The Ultimate Concert Experience na kantang Because of Who You Are. Anyway, patuloy po tayo ngayon sa ating challenge of forgiveness. If you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Yun po ang sabi sa atin ng Matthew chapter 6, verse 16. We can stop forgiving others when Christ stops forgiving us. Totoo po. Kung hindi na nagpapatawad ang Diyos, siguro pwede natin sabihin, hindi na ako magpapatawad. But still, God has forgiven us. God still given us an opportunity to come to His presence and to be forgiven despite of what we have done against Him. May mga punto po akong gustong i-share sa inyo. No? To forgive is to forget. The challenge of forgiveness is the memory it gives to the offended of the offense committed. What do you mean by this, Pastor? Ang tunay na pagpapatawad po ay nasusukat doon sa paglimot. Kung handa na tayong kalimutan yung ginawa sa atin ng mga offense, it simply tells us that handa na rin po tayo magpatuloy at magpatawad. Ang pagkalimot po ay siyang tunay na basihan ng pagpapatawad. Pero kung hindi pa tayo nakakalimot sa ginawang offense sa atin, ibig sabihin po ay hindi pa po tayo handang magpatawad. Yun bang pagtanongin ka, ano ginawa niya? Iwan, nakalimutan ko na eh. Ibig sabihin, you have already forgiven, no? You have already forgiven the situation. At kung may mga pagkakataon ka man na balikan yung mga panahon na yun, o balikan yung pagkakataon na yun, hindi mo talaga maaalala. What I mean, you have this what we call divine amnesia. Na hindi mo na naalala yung paano siya nangyari o bakit kayo nagkaganon. And just as you simply release, tapos na yun, hindi ko na naalala. Basensya na. Kung meron mang magkikwento at kung meron mang pagkakataon na yung isang naka-offense sa'yo ay gagawa uli ng pagkakamali, hindi natin hahalongkatin uli yon, hindi huhukayin uli yung binaon na ng mga kasalanan. Sabihin natin, tingnan mo yung ginawa mo 10 taon ang nakaraan. It's not the true foundation of forgiveness. And the other point po na gusto kong ibahagi is, forgiveness is easy to make when you look from divine perspective. Ang pagpapatawad ay hindi po mahirap kung ang atin pong paningin o kung tayo po'y nakatuon doon sa perspective ng ating Panginoon. Sa ating sariling paningin, mahirap magpatawad, malaki ang kanyang ginawa. But the question is, gaano ba kalaki ang ginawa mo na hindi ka napatawad ng Panginoon? Still, God forgives us. Despite of that, if God can forgive, who we are not to forgive? When one of the disciples of Jesus Christ asked Him, Lord, how much or how often do we have to forgive? Did you know what the Lord says? 70 times 7. How much is that? 490 times. That's too much. Magpatawad ka ng 490 times? Oh my goodness. Kaya nga po, I'm so excited when I preach the message, the power of forgiveness. Because there's truly power when we forgive. Forgiving is a lifetime task until such time we're no longer offended. Anong ibig sabihin ng we're no longer offended? That is the time when divine understanding reside in us. When we understand things based on the divine perspective, based on the divine understanding, ibig sabihin nakakaunawa na tayo sa mga pangyayari, bakit ito nangyari sa atin, then that's the time that forgiving is no longer
a task. No? It's no longer a task. Why? It's already a habit. You will do it without hassle. You can do it without pain. Mas madali na ang pagpapatawad. But of course, we should have the divine understanding, the divine will of God, the divine perspective. It's a viewpoint from the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po at sana po may mga panahon man tayo na naka-offense sa iba, patawarin natin sila. At kung kayo may naka-offense sa akin, pinatawad ko na kayo. Church, it's time to forgive other people. It's time to forgive those people who have offended us. God bless. Decision. Tell me, friend, what will you do? This life has many choices.